Hi guys, my name is Raven and welcome to my channel. My YouTube channel is Raven Life and Travel. So if you're new to my channel, please do like, subscribe, and click the notification button for more video. And for today's video, we are going to react to Riza May and Bimbi's random videos. So without further ado, let's go! So I think today, hindi masyado marami yung mga videos nila, Riza and Bimbi, kasi parang hindi ko siya nakikita. Si Bimbi sa Itbulaga kanina. But let's see. So our first video is from Sheila by Kitty. So ang sabi niya ay, ayan pa oh. Oh, okay na ba off cam? May pamassage si Riza. Grabe no, bakit kaya ang onti ngayon ng mga videos nila lately? Sabagay kasi si Bimbi wala nga siya ngayon sa TV, sa Itbulaga. May pakis. Napanood na natin yung iba na yun guys, di ba? Oh, sana naman dumami na ulit yung mga videos nila. Para bumalik yung mga kilig ng ating mga audience, di ba? Alam naman natin na grabe yung kilig talaga. Pagdating sa kanila, parang nagdidikit pa lang. Kilig na tayo. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. Kaya tuloy, kapag wala silang video, panoorin na lang natin yung mga iba pa nilang mga videos, yung mga past videos nila. Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Grabe no. Bagay talaga silang dalawa. Hindi mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. Oh my God, ito na naman tayo guys. Honey, my love. Oh no, na. Okay. So our next video is Bimbi with Bossing na nakabantay. Most Behave Award when Bossing is there and watching, which is true, guys. Kasi pag silang dalawa lang talaga, kung ano-ano ginagawa ni Bimbi, talaga naghaharutan silang dalawa. Kaya sila kay Bossing. Pero ayun, wala na si Bossing. Ay, akala ko ikikiss ni Bimbi sa chick si Riza. Si Bimbi. Pinaharot niya talaga si Riza, no? Kinakalabit-kalabit. Kaya mamimiss mo talaga si Bimbi pag wala siya. Tulad niya yun, wala siya sa Itbulaga kanina. Wala ba siya? O hindi ko lang siya nakita? Okay. Cute naman ni Bimbi. Wala na nga. Kailangan sabihin ng wala na sila nung girlfriend niya. Baka selos daw si Riza. Ay! Grabe si Bimbi, no? At a very young age, guys. Let's watch this. For Riza, do you have a gift for her? Don't you have a gift for Riza? Tignan yung itsura ni Bimbi. Nakita niyo ba yun? What? iPad Air 2. Oh, iPad Air. Are you still very close friends? Yeah. Okay. But what about your girlfriend? Yes. Niregaluhan niya lang naman si Riza ng iPad Air 2. Can we talk about Ivana? No! we can't You talk. said it, Mom! You said it! Okay. Pag si Chris talaga yung mama mo, wala ka magiging sekreto, Bimbi. Oh my God. Sorry. Yeah. But I thought wala na. Wala na yun! Oh, wala na kayo, di What ba? happened there? Yes, but can you edit Ivan? Parang nakikita na ko kay Bimbi, o kahit nung bata pa siya, no? Ang edit Ivana. Kayo talaga, i-edit natin, Why? Where's your ha? man? No, because you want privacy. Si Chris, nakakatuwa din talaga to si Chris eh. And then our next video, after ng kulitan, medyo kalmado na sila. So, let's watch. International? Hindi. Pwede sa Pilipinas. Pwede? Pinuhihan nyo si Yul at saka si Ian. Kapag hindi sila yung nasa segment, nandun lang sila sa side. Mga landmark? Oo! Pwede? Kinukulit talaga ni Bimbi si Riza. Napapansin nyo guys. Simbahan? Hindi. Malapit na ako? Oo! Simbahan? Parke? Hindi. Simbahan? Hindi. Oo, unti.
And this one is from Team International. Good morning. So let's watch this. I like to be with you and you and you and you. Pagkasama ni Raisa, pag alam ni Raisa na nandiyan si Bimbi, ang outfit ni Raisa, conservative din, di ba? Napapansin niyo ba, guys? Pero pag wala si Bimbi, medyo kahit pa paano nag-off shoulder si Raisa or anything. So, ibig sabihin, mahalaga sa kanya yung sasabihin ni Bimbi. Ano ba yun? Ang unti. And this one, Maybe Fever. I just finished watching the live stream of Papa Jack Salvador. Okay, live ni Jack Salvador to, guys. 13 years. You would like to thank Jack Salvador for being my constant companion through this very, very, very interesting journey. Dapat talaga lagi tayo nanonood sa mga live din ni Jack Salvador kasi kapag wala silang ganap masyado sa TV, doon talaga sila sa TikTok sa mga live. no, i-edit niyo yan ha. Charot. Oh, Mentality niyo yan. Charot. Gawa Great na ng Wall of movie. Oo nga, Bimbi. sana magka-movie Or na may sila. Great Wall. Hindi niya po binabakuran. It's just that sweet lang siya. Yes. Iba ang sweet sa binabakuran, guys. Huwag muna tayo mag-accept. Pagin mo na stickers. But ang gwapo mo, Bimbi. Why am I so gwapo? I was born this way. Sana all talaga, no? Pero totoo naman kasi ang pogi ni Bimbi. Aminin nyo yan, guys. Okay. Tulog po. Tulog. Sleep, sleep. Parang hindi ka pupogi. Nagagatas ka 3 times a day. Tapos, di ba? Kaya pala wala akong tulog, so I need to sleep. Tapos anak pa siya ni Chris Aquino. Tapos yung papa niya matangkad din. Pogi din. What the... Pero sana may magkapadala ng stickers pa. Bim, please don't, ano? Ang pogi niya. I will never. Oh, stickers, thank you. Nakita mo minsan may mga magbabagsak Ano yung sticker? Siguro isi-send dito sa TikTok. dyan yung malalaking stickers yung gagalaw. Shoutout natin yun. Are you happy in Bulaga? Of course I'm happy. How could I not be? I'm working with very, very good people who are genuine. Ang galing ni Bimbi magsalita. No? Parang very well trained siya pagdating sa mga interviews and everything. Opo. Walang ano. Oh, thank you! Oh, thank you. Very, very, I don't know what that is. Pero ano. Yung gift. Yung pala yung... Akala ko anong sticker yung gift. Thank you. So ano nga ulit? I'm working with very, very good people na hindi peke. Na they're real genuine people who, you know, who truly love one another. Pamilya. Yun naman talaga yung pinaka-importante, guys. Yung magkaroon ka ng mga good people, right people sa surroundings mo. Kasi syempre nga, magagaya ka sa kanila. Kapag good yung mga yun, magiging good ka rin. Eh. They're like a family talaga. And I'm very, very glad that I was a part of that family. May bago pong kantang lalabas si Bimbi, abangan nyo. Ang title, Huling El Bimbi. Ano ba yun? Maniniwala na sana ako na may bagong kanta si Bimbi. Huling El Bimbi pala. Ano ba yan, Jack? Wala na. Okay, let's move on. Ito naman, maliit pa si Raisa. Kunwari lang pala. Wala naman kasing sinabi kagad. So let's watch this. Throwback na muna tayo, guys. Kasi dahil konti lang ang mga videos nila, let's watch some throwback videos of Raisa. Kung maiiwan ka sa isang island na walang pagkain, ano gagawin mo? Alam mo ba yung island? Ano po ba yan, bossing? Diba? Ang witty talaga niya dyan, no? Yung salita niya, dire-diretso, no? Isla. Isla. Yung napapaligiran ng tubig. Walang tao. Walang tao? Walang tao. Walang tao, isla. Amazing. Wala. Wala bahay po. Walang bahay. Wala, oh. Ano pong ginagawa ko rin? Oh my God. Oo nga naman, ano kasing ginagawa niya doon, bossing? Nakaliwa ko, takala ulitin. Kung maiiwan ka sa isang island na walang pagkain, ano gagawin mo? Alam mo ba yung island? Ano po ba yan, Tingnan bossing? niyo. Isla. Isla.
Yung napapaligiran ng tubig. Walang tao. Wala pong tao? Walang tao. Wala. Wala bahay po. Walang bahay. Wala, oo. Ano pong ginagawa ko ron? Kayo guys, pag, pag kayo yung nasa isla, walang tao, walang bahay, anong ginagawa nyo nga naman doon? Naman. Oo. Di ba? Paano hindi ka mai-inlove dito sa batang to? Bata pa lang siya, yung sense of humor niya parang umaapaw talaga. Tinapon yung... Anong ginagawa mo sa isla mag-isla? Wala naman palang bahay. Ano? Ayun naman ang pagmuing. Kunyari lang, kunyari. Kunyari. Kunyari lang. Kunyari lang. Wala naman po sinabi kaagad eh. Kasalanan pa natin. Sabi Ito na naman tayo guys, tatawa, iiyak. Ano ba naman yan? Raisa, Bimbi, ba't yung mga video nyo puro ganito? sa'yo, Ano nga yung tanong? tayo sa Bulacan. Ano nga yung... Kung maiiwan ka sa isang island na walang pagkain, ano gagawin mo? Alam mo ba yung island? Ano po ba yan, bossing? Di ba na parang siyang inosente talaga. Talagang makikita mo sa mukha niya na hindi niya naman niya talaga alam eh. Pero sincere yung napaka-genuine ng sagot niya. Isla. Yung napapaligiran ng tubig. Walang tao. Wala pong tao? Walang tao. Wala. Wala bahay po. Walang bahay. Wala, oo. Ano pong ginagawa ko ron? Ay nako, Nga naman. kahit ano pa ulit-ulit ko na ganun pa rin yung natatawa ako sa video na to. Oo. Sabi sa inyong witty ni Raisa. Ang ganda rin manood ng mga videos niya. Kaya manonood tayo ng mga video pa ni Raisa. Yung mga bata mo. Okay, this one. Ay, wala ng video. Raisa May gets honest about nearly losing her spot on Eat Bulaga. As a Tony talks. Okay, let's watch this. Happy na mga bata dahil balang araw bibili nila yung bahay nyo. Yun ang plot twist. Napanood ko rin to yung niya talaga. Napanood ko yung interview niya sa Tony Talks at grabe. Doon mo talaga masasabi na napakabait ni Raisa. Na at a very young age, ganun na siya mag-isip. Yung mga pinagdaanan niya, ginamit niya yung para makuha niya yung gusto niya. But anyways, let's do some reaction again. Ang dami mo nang nagawa sa buhay mo na nakaka-proud. Ano yung pinaka-proud moment para sa'yo? Yung natulungan ko po yung magulang ko talaga na maalis ko po sila sa hirap. Kasi nasaksihan ko po yun yung hirap po nila. Kaya nung nabibili ko na po yung gusto nila, na nabigyan ko po sila ng bahay, sobrang sarap po rin sa feeling talaga. Alam nyo guys, hindi sa pero parang mas maganda pa rin talaga yung nakakaranas yung bata ng kahirapan. Hindi ko sinabi na maging mahirap sila. Pero iba kasi yung brought up kapag yung bata naka-experience nung nahirapan sila sa buhay. Na parang nagpupursige talaga sila, ginagawa nila yung best nila para mawala sila dun sa sitwasyon na ganun. Hindi kasi, kapag yung mga bata kasi na nabigay mo lahat, parang hindi nila nakikita yung value nung pinaghirapan. Hindi naman siya lahat, pero generally ganun, yung parang since hindi siya naka-experience ng hirap, baliwala lang sa kanya gumasos, baliwala lang sa kanya yung mga bagay-bagay kasi nga, hindi niya na-experience maging mahirap. Pero kapag ikaw yung naka-experience ng kahirapan, halos konting sente mo talaga, ibabalyo mo talaga na parang halos ayaw mo ng gastusin. At ang laging mindset mo is makatulong para maiahon yung family mo sa hirap. Aminin nyo, maraming ganyan sa inyo guys. Kung isa kayo dun, comment down below. Ikaw, ang pangarap mo sa sarili mo. Kasi tinanong kita nung pangarap mo sa family mo. Si Raisa May. Si Reshu May. Anong pangarap ni Reshu May? Ako gusto ko lang po na, pag kasi po okay yung family ko, okay po ako. Kaya, Ito na naman tayo, Raisa. Pagkatapos mo kami patawanin, ito na naman tayo, iiyak na naman tayo. Ay, nako guys, nakakaloka talaga. Pero that's life, guys. Mostly, ang mga makaka-relate sa mga ganito is yung breadwinner of the family. So, kung isa kayo sa mga breadwinner, or let's say, hindi man kayo yung pinaka-breadwinner, for sure may experience yung mga ganito. Kasi sa Pilipinas, tulad natin, marami talagang mas may hirap at may hirap tulad namin. sila po kasi talaga yung priority ko po talaga. Tsaka na lang ako pag okay na sila. Oo. Diba? Napaka siya, hindi siya selfish, grabe. Tsaka na lang siya kapag okay na yung family niya. Lahat ng breadwinner puro ganun eh. Tulad ako, breadwinner.
Kahit wala ka na, ibigay mo na lang. Kasi okay ka naman eh. Parang laging mong sinasabi sa sarili mo, okay ka lang. Pero deep inside, alam mo sa sarili mo na kailangan mo din naman siya. Kaso dahil sa alam mo na marang mas kaya mo, sa kanila na lang. Kasi mahaba pa Tama naman ba ako, yung buhay guys? ko po. Yung magulang ko po, tumatanda sila. So, habang may pagkakataon po, gusto ko pong iparanas po sa kanila yung Si Tony naiiyak na din. Oh my God. Ano ba yun? buhay po na deserve din nila kasi hindi po madali yung pinagdaanan nila nung maliit pa kami. Gusto ko lang po ibalik yung ginawa nila din sa akin po. Ang galing no, sa isang family talaga may isang naiiba. Naiiba in a sense na hindi yung yung mga black sheep tulad ng mga dati. I mean, may isa talaga nag-iiba na iba yung mindset. Ganon din ba sa inyo? Oh. Ngayon nga tinatanong kita, anong pangarap mo sa sarili mo? Gusto mo maging masaya family mo? Wala kang pangarap sa sarili mo? Recently po naggawa ko naman po yan sa sarili ko. Ano? Bumili po ako ng artista car. Ay, Para May artista myself. car naman siya. Wala deserve naman talaga niya. Kasi syempre, you work hard for it, so you deserve something for yourself also. Tama naman si Tony. Minsan kasi nakakalimutan natin yung sarili natin dahil bigay tayo ng bigay. Coming from me. Na parang pareho lang din kami ni Raisa. But of course, masaya yung nagbibigay ka. Sabi nga nila guys, ang lagi kong iniisip kasi sa sarili ko, kaya bigay din ako ng bigay. Mas maganda yung ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Kasi ibig sabihin, kapag ikaw ang binibigyan, ikaw yung nangangailangan. So mas maganda ikaw yung nagbibigay. Tama ba ako guys? lang po, van po. Yun Deserve mo yun. Ititreat mo yung sarili mo kasi breadwinner ka eh. Opo. Pero may mga pangarap rin naman po ako sa sarili ko. Oo. Kasi dati pangarap ko rin maging chef. So, sana matupad ko po yun. Yun ang dream ko naman for you. Kasi ang dami mo nang natupad na dream ng family mo, ng mga kapatid mo. Sana naman matupad yung dream ni Resume. Tsaka bata pa si Raisa, so for sure, marami pa siyang chance na gawin yung mga bagay na gusto niya. Ang importante talaga yung ngayon. Tsaka tignan natin, ang dami na talaga nangyayari. Tsaka yung mama niya, no, sobrang galing na rin ng mama niya. Kasi recently nga, namimigay sila ng ng mga pagkain dun sa mga tao sa kalsada. Di ba? Maging Ganun chef. dapat. Magbigay din siya ng time para sa sarili niya. Magbigay din siya ng time para sa love life niya. Meron ba? Miss Tony, Ito na naman yung tama ni Raisa. Darating naman po yan. Darating naman yan. Oo, Huwag right. madaliin, no? Lalo na ngayon maraming tao. Gusto ko lang i-enjoy. Maraming red flag ngayon na umaaligid. Opo, totoo. Di ba? At saka, Oh, ang dami talagang red flag, guys. Actually, hindi mo rin naman masasabi kung red flag or green flag yung isang tao. Kailangan mo talaga siyang kilalanin. Kaya, maging matalino kayo. Kung sa tingin nyo na sa umpisa pa lang, kaya nga meron kayong preference sa tinatawag eh. Kung sa umpisa pa lang, may nakikita na kayo na dun sa mga red flag na sinasabi nyo, di huwag nyo na ituloy, di ba? Kasi ibig sabihin, pag tinuloy mo pa, choice mo na yun. Kasi nakita mo na nga na may red flag siya sa umpisa pa lang. Pero, syempre, tinuloy mo pa din. I'm sure, dun sa na-witness mo sa magulang mo, may matututunan ka dun about love. Yes po. Ano yung natutunan mo about love based sa nakita mong love story ng parents mo? Kapag hindi talaga para kayo sa isa't isa, wag na talagang ipilit po. Ayan na. Di ba, guys? Totoo yan. Pag hindi kayo para sa isa't isa, huwag nyo na ipilit. Kasi for sure, sinubukan nyo namang ayusin ng ilang beses. Pero mas maganda, syempre, i-treasure nyo na lang yung mga experience nyo together. Tsaka minsan kasi may mga, in my opinion, kasi may mga nagsasama na for the sake of kids lang. Okay naman yun kasi nakikita kasama nga buo nga yung family. Pero at the same time, syempre nakikita ng mga bata na hindi rin naman kayo talaga totally okay. Hugot. Kayong mga pinama... Oh, no. Parang ganda ng topic ni Tony do. Napanood ko na yun pero parang iba talaga, no? May mga bagay na pag napapanood mo ng isang beses, tapos inulit mo, iba naman yung pagkaka-understanding mo sa pangalawa or yung perspective mo. Pwede describe yung transition ng GMA to TV5. Yung Ito issue naman na yun po. Ito yung top 1 siya na gustong tanggalin. Okay. Sobrang nun sa akin kasi ako yung top 1 po na sure nang gusto nilang tanggalin nung dati po naming company. May reason daw ba kung bakit ikaw ang unang gustong tanggalin? Meron po ang bata na gusto nilang ipasok. So, ganun po. Grabe yung nun sa akin. Naramdaman ko talaga yan kasi During pandemic ba to? Masakit yun sa'yo? opo kasi
Oh, Miss Tony, ito na. Ay, ayun na. Ang hirap talaga nun, no? Kasi syempre, alam naman natin na magmula bata si Raisa, nandun na talaga siya. So talaga, minsan sa buhay natin talaga, may mga bagong dumadating na parang bagong generation. So siguro yung iba gusto ng alam niyo, parang kailangan nila ng bago para pumatok sa takili, mga ganong eksena. Kasi, Nung time na yun po kasi, yun na po yung once a week na lang ako pinapapasok. Tapos sa isang nasa GMA pa? Opo, sa isang segment lang po ako pwede lumabas kasi ngayon yung sabi nila, yung instruction po sa kanila. So, nag-aantay lang ako nun sa sa host room habang sila lahat. Kasi buong segment, di ba po, all host yan. Ako lang nandun sa dressing room. Oh my God, basta humility ang lagi nyo. Basta may humility kayo sa Nag-aano lang na. Yun po. Nagtanong ka ba nun na, ba't hindi na ako nilalabas? Hindi kasi alam ko naman na po yung rason eh. Hindi rin Grabe, naman po no? kasalanan ng TVJ. Oh. Paano mo nalaman yung rason? Sino nagsabi sa Ganun talaga guys, kapag may mga bagay na sa tingin mo mawawala sa iyo, always be thankful kasi naging part ka pa rin naman nila at naging part din sila ng growth mo. Doon po sa sa interview po, parang magigets mo na rin na gusto ka na tanggalin. So, ang pinapagsalamat ko na lang po doon, ipinapapasok pa po kahit once a week. Yung always be grateful. Kasi guys, lagi nyo tatandaan na kapag may isang bagay na nawawala sa inyo, trial lang naman yun eh. So, meron magbubukas na panibago para sa inyo. Baka mas maganda pa na gano'n. Lagi nyo isipin yung gano'n. Kasi lahat naman tayo mayroong mga pagsubok sa buhay. So, depende na lang yun sa atin kung paano natin naharapin. So, nung time na hindi ka na masyadong pinapapasok, syempre kinakabahan ka na nun. O araw-araw po, inaabang ko yung may weekly schedule po kasi ng host. Tapos makikita ko yung akin live only. Sobrang sakit talaga nun kasi araw-araw po pasok. Tapos live only. Tapos isang segment lang. Ang Sakit talaga nung gano'n, no? Isipin nyo na lang yung parang nasanay kayo na araw-araw nyo siyang ginagawa, kasama din siya sa routine mo, then all of a sudden, mag-iiba siya. So, syempre, kahit ikaw, although alam mo na yung mga nangyayari, hindi mo maalis na masaktan ka pa rin kasi you're just a human. But it's okay. Be Bilis grateful pa. tulad ni Rice. ayun, parang So, nakakapanibago. paano yun? Naramdaman mo ba nun na mawawala ka na? Opo, kasi andun na po yung ipapalit sa akin. Tinitraining na po eh. So, nung nakita mo na Ang hirap nun, no? Yung tinitrain na yung papalit sa'yo. may tinitrain na napapalit sa'yo, paano yun? Paano mo tinake yun? Masakit talaga po kasi nga pinaghirapan ko to. Tapos bigla-bigla na lang po nga alisin. Nang ganun-ganun lang. Pero sobra talaga akong nagpapasalamat din sa TVJ po kasi pinaglaban naman. talaga nila ako na hindi po ako maalis. Diba? Grabe rin talaga ang hirap talaga ng buhay, guys. Grabe rin po yung assurance na binigay nila sa amin. Hindi lang po sa akin kasi lahat naman po kami parang plano nilang alisin eh. Oh, pero ako lang po talaga yung pinaka-sure na sure talaga. Ano yung nangyari dun sa araw ng announcement sa inyo? Grabe yung mga pinagdaanan din nila, no? Marami naman dumaan sa ganito during pandemic especially. Kasi syempre, di ba marami namang halos lahat talaga apektado all over the world. Sinabi nga alis na kayo sa GMA. Biglaan lang po talaga yun kasi pumasok kami po na wala lang na may regular na program, may show, tapos bigla na lang na all host, tapos TVJ announcement. Doon lang rin po namin nalaman. On the spot, Okay. guys. So, nung nag-announce ang TVJ on national TV about separation ng tape at ng Itbulaga, Ito yung no? Grabe talaga yung mga nangyayari nung mga time ng pandemic. dun mo lang din nalaman? Opo, nung Hindi mismo kayo araw na yun, miniting na may sasabihin kami. meron po, pero hindi namin alam kung ano yung sasabihin. Hindi kinakabahan ka rin? Nag-pray pa kami nun. Actually, hindi na to masyado pandemic kasi parang tapos na yung pandemic nito Kasi nasa studio na sila nito Sa backstage, sabay-sabay. Kinakabahan po kasi, ano yun? So, nung in-announce na yon on national TV, ano naramdaman mo? Siyempre nalungkot po kasi nga ganun po yung nangyari sa Itbulaga sa TVJ. Pero dahil sama-sama po kami, parang pinakitaan na lang namin yung isa't isa ng support po at yung comfort po. Ang hirap nun, no? Yung alam mo na matatanggal ka na, pero oh my God. Pero syempre,
dahil nga grateful ka, kasi totoo naman, naging bread and butter mo for a long time. Tapos, syempre, anong magagawa natin? Kasi kailangan talaga gano'n. I mean, parang isipin nyo na lang sa isang company na kailangan nila mag-lay off ng tao dahil kailangan din nilang mabuhay yung company. Parang gano'n. Paano mo i-describe yung transition ng GMA to TV5? Yung issue na yun po, sobrang nun sa akin kasi ako yung top 1 po na sure na Naulit na pala guys, sorry. Oh my God, grabe naman itong topic. And then what's this? Plot twist. The biggest plot twist ni Raisa. So let's watch it. may balikbayan siyang Ano yun? nung bata po ako. Meron pong kapitbahay kami na malaki yung bahay. Tapos may balikbayan siyang apo na dumating. Ito yung napanood ko itong na to eh. Nakipaglaro po ako. Tapos medyo nasagi po yung vase. Ganyan lang kaliit po yung nabasag. Nasabihan po ako na mas mahal pa yan sa buhay mo. Oh, grabe no. Grabe naman yung pagkakasabi nun sa isang bata. Grabe. So, parang tumatak po yun sa akin na balang araw magsisipag talaga ako para hindi ako masabihan ng gano'n kasi Mas mahal pa yan sa buhay mo. ganun Grabe no. Imagine mo, bata ka pa lang, sabihan ka ng ganun. Sa age niya na yon, tumatak talaga sa utak niya yun. Pero ang maganda naman dun is ginawa niyang motivation yun para matupad yung pangarap niya. Kaya minsan, kailangan din natin magpasalamat dun sa mga tao na nagpa-experience sa atin na hindi madali ang buhay. Kasi kung wala sila, hindi ka rin masyado mamomotivate. Kasi nakakatulong sila instead na maging mainis ka sa kanila, maging magpasalamat ka kasi, di ba, nakatulong sila para maging motivation mo para gumanda ang buhay. Ilan taong ka lang nun? Bago po ako mag-Itbulaga, mga 6 po, 5. Reminder yan sa lahat sa atin. Tatatak talaga. Na lahat ng yung mga simpleng salita natin sa isang bata, hanggang 20 years old dadali ng isang bata yun. Guys, alam nyo yan. Hindi mo makakalimutan lahat ng masasakit na sinasabi Hindi ko sa'yo po ng tao. kinalimutan yun. May plot twist yun, Miss Tony. Ito na yung plot twist niya, guys. Alam, totoo naman yung sinasabi nila, guys, di ba? Pansinin nyo nga na kapag may ginawa sa inyo yung isang tao, sa dami na ginawa niyo mabuti, yung isang ginawa mo lang sa kanya na, isang ginawa niya lang sa iyo na masama, hindi na mawawala sa utak mo yung forever. Yun ang lagi mo matatandaan kaysa sa dami ng ginawa niyo. Ano ang plot twist? Yun ang inaabangan ko. Go. Okay. Nung nanalo po ako, nabili ko po yung bahay nila. Ay, What? Oh, ang galing! Di ba parang ang galing? Teleserye! ano kaya ngayon pag napapanood nung tao na yung si Raisa, no, na nabili na niya yung bahay? Hindi nga. Pero for sure, hindi naman nun sinasadya din siguro kasi alam nyo naman ng mga panahon dati. Po, nabili ko po yung bahay ng kapitbahay namin kasi siya yung Yan ang sinasabi ko sa inyong Kaya, plot work. twist. Huwag kayong mga api ng mga bata dahil balang araw bibili nila yung bahay nyo. Si Nung Tom. bata po ako, meron pong Hello. kapitbahay kami na malaki yung bahay. Tapos, Okay. Inulit na siya. Tapos ito rin yung kanina. Well, anyway guys, masyadong marami na yung video natin for today's video. Since wala si Vimby at wala tayong masyadong video nila, kaya nag-react tayo na iba't ibang video ni Raisa at saka yung kay Tony. So again, my name is Raven. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please give me a like and subscribe to my channel kung di pa kayo nakasubscribe and click the notification button for more videos. Bye-bye!